Sa latest vlog ni Peking Bombay ay nasa Bukirin siya upang bibisitahin o tingnan na muna yung mga pananim niya, habang wala pa daw silang biyahe. Ipinakita ni Peking Bombay ang mga tanim niyang kalabasa at may mga bunga na ang mga ito. Maraming bunga. Makikitang malawak din ang taniman ni Peking Bombay ng mga kalabasa at medyo malalaki na rin ang mga bunga nito. Nabanggit din ni Peking Bombay na malapit-lapit na rin at maha-harvest na niya ang mga ito. Pumunta din si Peking Bombay sa kanyang maisan para matingnan ito at medyo malakas daw yung hangin doon. Sinabi din niyang kukuha siya ng iilan para mayroon silang babaoning pangmeryenda sa pagbabiyahe nila papuntang Bukidnon. Sinabi din niyang pagdating ng gabi ay lulutuin niya ito para may makakain sila sa gitna ng biyahe at sobrang malalayo na ang mga lugar na pinupuntahan nila. Dagdag pa nito na mas magandang magbiyahe na may dalang pwedeng mailagay sa tiyan. Habang naglalakad si Peking Bombay papunta sa kanyang maisan ay ipinakita niya ang munting bahay niya sa bundok. Sinabi ni Peking Bombay na walang nakatira sa bahay niya. Makikitang may iilang mga puno ng saging sa paligid ng bahay niya. Mayroon ding dalawang malalaking drum container na imbakan ng tubig. Makikita din na nilagyan niya ng yerong pangsahod ng tubig mula sa kanyang bubong upang dadaloy ito papunta sa malalaking container. Sinabi din ni Peking Bombay na dadaan muna siya sa bahay niya upang kumuha ng sako na paglalagyan niya ng mga mais. Ipinakita din niya ang magandang kapaligiran na matatanaw mula sa bahay niya. Nakakuha na nga siya ng sako at pinakita niya ang daanan papunta doon sa kanyang maisan. Habang naglalakad siya ay ipinakita pati niya ang isa pang lugar na may mga tanim din siyang mga kalabasa. Sinabi ni Peking Bombay na huli niyang tinaniman ang lugar na ito kaysa doon sa isa pang lugar na naipakita na niya, pero may mga bunga na din ang mga kalabasa dito. Nagpapasalamat si Peking Bombay sa Panginoon sa mga biyayang ipinagkaloob nito sa kanya. Ipinakita din ni Peking Bombay ang paligid ng kanyang taniman, at malawak pati ito, maririnig din ang mga manok na nasa paligid. Pinakita din ni Peking Bombay yung lugar sa unahan at sinabi niyang tinaniman niya ng iilang piraso ng desantes, at sinabi din niyang para lang daw magkaroon siya ng similya nito. Ipinakita din niya ang daanan niya pababa at nandoon sa baba ang kanyang maisan. Narating na nga ni Peking Bombay ang kanyang maisan, at nangunguha na siya ng mais. Nabanggit din ni Peking Bombay na matataas yung mga mais. Sinabi din niyang ito yung mga puting mais. Makikitang masipag at mabait si Peking Bombay kaya bumubuhos yung pagpapala na ibinibigay ng Diyos sa kanya. Ipinakita din ni Peking Bombay yung parte ng maisan niya na matitigas na. Nabanggit pati niyang gusto niyang pagsabayin na lang sa pag-harvest ang mga ito. At kung makaya niya ay isasabay na din niya ang pag-harvest ng mga kalabasa, para isang deliver na lang daw, isang bintahan. Ipinakita din ni Peking Bombay ang tanim niyang abokado sa gitna ng maisan. Nabanggit pati niyang parang hindi naaabutan ng isang buwan at ma-harvest na ang mga mais niya. Patuloy pa rin sa pamimitas ng mais si Peking Bombay at makikitang malawak ang maisan niya at matataba pati ang mga mais dito. Ipinakita ni Peking Bombay ang mga mais na nakuha niya at marami na nga ito. Makikitang binalatan ni Peking Bombay ng bahagya ang mga mais bago niya ito nilagay sa sako. Tapos na nga si Peking Bombay sa sadya niya at pauwi na siya sa bahay niya. At para sa more summary video ng Pugong Biyahero, huwag kalimotang mag-like and subscribe.